Grupong na yan, hindi nakasalalay ang kayamanan natin sa kapangyarihan ng mga Montenegro. Meron lang akong pupuntahan na business partner. Pag nakakubra ko, kukuha na rin ako ng mga mas matitinding armas para sa atin lahat. Ano bang arborin si Marites? Alam ko na yung si Marites yung gagawa ng paraan niya para magkita sila ng Tanggol. Yun na yung chance natin para dakmayin si Tanggol. Bakit ka pumayag? Buhay ni Marites ang nakasalalay dito. Ilang taon akong nagtiis sa'yo dahil pinahirapan mo ako. Baka nakakalimutan mo, Marites. Kasal pa rin tayo. Habang buhay na tayo magsasama. Paigpitan mo pang seguridad. Hindi natin alam kung kailan lulutang si Tanggol doon. Huwag kayong magpapapasok ng kahit na sino. May darating na bisita si boss. Mystery Hitman. Ito na ang tamang oras ng paniningil. Umanda ka, Divina. Sisingilin kita sa lahat ng mga utang mo sa amin. Singilin mo lahat yan, ha? Kailangan natin makaipon ng pambili ng mga gamit. Oo nga, ako nabala dyan. Tako natin, mga sira-sira pa. Hindi Si Aling Tess, oh. Uy. Aling Tess, kumusta po kayo? Nabalitaan po namin yung pagkakahuli sa inyo nila Tanggol. Buti po nakalaya na kayo. Pwede, huwag niyo na muna istorbohin si Marites. Pagod yan, kailangan niya magpahinga. Sige na. Bakit parang ang bait nun? Bakit nakain niya mang rigor? Baka naman dahil na-promote? Ay, wow. Na-promote lang, bumait. Napakasalbahin ng anak mo. Sagad sa butong ko lang yan. Palibasa demonyo pinanggalingan. Hindi ka lang nakontento sa pagbababae mo. Pinuntis mo pa. Marites, halika na! Pinababoy ka na ng asawa mo! Binabastos niyo na kayo, Nay. Para-harapan. Bakit hindi ka lumaban? Tess, alam mo, hindi ko hawak yung pag-iisip ni Lena. Sinira mo ang buhay niya. Pati na ang pamilya natin. Kapag nalaman ko tinatarantado mo ako, Marites, maniwala ka sa akin. May paglalagyan ka. At sa yung lalaki mo. Buhay si Ramon. Ba't saan ka ba tinanay? Kung kailangan habang buhay kita ikulong dito para pagbayaran mo ang makasalanan mo sa akin, yun ang mangyayari. Na hindi na taong trato niya sa inyo eh. Ano pa bang pinapangalagaan mo sa pagsasama niyo ni tatay? At sa pamilyang to? Nay, wala na tayong pag-asa. Matagal nang wala. Ikaw at ang demonyo mo anak ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko! Bakit ka malungkot? Nakalaya ka na. Nakauwi ka na. Alam mong pinilit mo lang ako sumama sa'yo. Alam ko sising-sisi ka dahil bumalik ka na sa hirap. At tuluyan na nawala sa'yo si Ramon. Pero nandito ako, Marites. Para magsimula muli. Nung kinasal tayo, wala akong ibang pinangarap ko hindi gawing buo. At masaya ang pamilyang to. Pinangarap ko na gawing tahanan ng bahay na to. Pero hindi. Naging impyerno siya ng dahil sa'yo.
Nasaan na nga pala si Santino? Hindi na dito nakatira si Santino. Bakit? Saan na ba siya nagtatrabaho ngayon? Marites, nakabuntis ang anak mo. Doon siya nakatira sa pamilya ng babae. Ano? Ano nakabuntis? Pumayag ka na makitira siya doon? Wala na akong nagawa dahil yun ang gusto ng pamilya ng babae. Marites, sana huwag mo na question yung naging desisyon ko. Dahil baka nakakalimutan mo. Iniwan mo kami. Alam mo sa puso mo kung anong totoo. Siya, pwede ba, Rigor? Huwag mo na munang baguhin ang usapan. Teka muna. Sino ba babae yan? Ano klaseng pamilya meron siya? Nakarelasyon niya isang babae na hindi niya alam na hindi niya dapat makatuluyan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Rigor. Nabuntis niya ang pinsan niya. Si Erica Guerrero. Anak ni Roberto Guerrero. Rigor, teka muna. Paano nangyari yun? Itinago dito ni Santino si Erica mula sa pamilya niya. Doon nagsimula ang lahat. Siya ka palang Guerrero. Oo, pero kailan ko na lang din nalaman yun. Kailan ko na lang nadiskubre yung parteng yun ng pagkatao ko dahil itinago rin naman ni nanay yung sikreto. Pero teka muna, dahil ba sa sunod-sunura ka sa mga Guerrero? Dahil ba sa tuta ka nila, kaya ka pumayag? Mahirap ang naging desisyon ko, Marites. Pero alam kong tama ang ginawa ko. Rigor, nasa panganib ang buhay ni Santino. Alam mo ba kung gaano kasama ang mga Guerrero? Kung gaano kahayop si Roberto at saka si Miguelito? Nasigurado ako na may tanim silang galit kay Santino, lalo pat alam nila na kapatid siya ni Tanggol. Marites, nakapag-usap kami na hindi nila gagalawin si Santino. Yun ang pinanghahawakan ko ngayon. At naniniwala ka? Naniniwala ka sa pangakong yun? Teka muna, aalis ako. Pupunta ako ang anak ko. Sige, gawin mo! Kung gusto mo ipahamak ang anak mo sa pamilyang yun, lalo na kapag nakita nila na pinapakialaman sila ng isang kakampi ni Ramon. Sige, gawin mo, punta mo. Ipahamak mo yung anak mo. Si Tanggol. Rigor, may balita ka na ba kay Tanggol? Ikaw dapat ang tinatanong ko tungkol dyan. Kung may alam ka, Marites, sabihin mo na sa akin. Dahil hindi dapat nakalaya ang demonyong yun. Rigor, maniwala ka sa akin. Hindi ko alam kung nasan si Tanggol. Ano ba talaga ang balak mo? Bakit ba ako andito? Bakit mo ba ako pinalaya? Dahil asawa kita, Marites. At gusto ko mabuo ulit pamilya natin. Sa palagay mo ba? Sa lahat ng nangyari sa atin, mababalik pa natin yung dati? Yung ba talaga pinaniniwalaan mo? Naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat. Lalo na kapag nakulong niya yung demonyo mo na yun. At si Tanggol pinaghahanap ng mga pulis. Dalawa lang kababagsakan ng anak mo. Kung hindi siya kulungan, diretso sa libingan. Parang awa mo na. Lubayan niyo na si Tanggol! Kailangan bayaran ni Tanggol ang lahat ng kasalanan niya, Marites. At kung sa tingin mo babalikan ka ng anak mo, huwag ka nang umasa. Dahil bilang ng oras nun. Kinamumuhian kita, Rigor.
Hindi mo na mababawi ang lahat ng parusang dinanas ko sa kamay mo. Hindi na tayo magiging pamilya ulit. Pero wala rin ako mapupuntahan. Kaya titiisin ko ang lahat ng pagpapahirap mo. Kailangan ko lang mabawi si Santino at mahanap si Tanggol. Pagkatapos nun, lalayasan kita. Hello po. Ano po kailangan niyo, sir? Si Enrique. Bakit anong kailangan mo sa kanya? Sila ang bakay ko. Nasaan siya? Alam niyo bang darating kayo? Ang dami mong tanong ah. Sandali na! Always a pleasure doing business. What's going on? Ramon! Pre, easy lang. Easy. Gentlemen, enjoy your time in the city. Okay? I'll update you with everything. Enrique. Ramon, ang ginagawa mo dito? Kailangan natin mag-usap. Sige, sa opisina. Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Akala ko nga, patay ka na. Kilala mo naman ako. Sinusuka na ako ng kamatayan. Ano ba talagang pinunta mo dito, Ramon? Nagpunta ako dito para maningil. Maningil ng pera para saan? Gusto ko ibangon ng pamilya ko. One step at a time. Anong pamilya? Wala na ang mga Montenegro. Tinatarantado mo ba ako? Ang pera ko nabuo ng negosyong ito. Nasaan na ang parte ko? Ramon, huwag mo sa aking isisi ang pagbagsak ng pamilya mo, ha? Ikaw ang sumugal sa mga Ruso at kay Kwon. At natalo ka. Kaya naubos ang pera mo. Nagpunta ako rito para singiling ka sa katapatan mo. Alam mo, Ramon, sa totoo lang, may panahon noon na takot ako sa iyo, eh. Pero tingnan mo ngayon, nagpunta ka rito, walang tauhan, walang berel. Ano nang bala mo para sa akin? Isa pa rin ako, Montenegro. Wala nang kapangyarihan ang pangalan yan. Bumagsak na kayo sa lupa. Basura na kayo. At anong ginagawa sa basura, hindi ba? Tinatapon na lang. Gunggong ka pa. Pinagbabantaan mo ba ako? Sinasabi ko lang naman ang totoo. Makipagkasundo na ako sa hari ng Quiapo. Hindi na ikaw yon. Napalitan ka na. Kaya maaari ka nang umalis. Mabilis ka talaga, Ramon. Napakahusay. Walang magpapabagsak sa mga Montenegro habang nabubuhay ako. Sayang lang. Kung matalino ka rin, hindi ka na nagpakita rito. Babalik ako rito para singilin ang kung ano ang sa akin. Vivas, kailangan ko tulong mo. Mag-usap tayo. Sir, okay lang kayo, sir? Okay lang ako. Okay lang. Sige.
Vice. Oh, Tonelli. Kumusta? Tinapatawag ka. Sumugod dito si Ramon. Nasaan siya? Nakatakas. Hayop yun. Sinisingil ba naman ako? Desperado talaga ang mga Montenegro. Pero kilala mo si Ramon, ha? Babalikan ako, no? Kakailanganin ko ng proteksyon, Vice. Sige, magkita tayo. Pag-usapan natin. May araw ka rin, Ramon. Gusto ko, sexy ka. Isang tingin ko pa lang sa'yo, mag-iinit agad ako. Eto Kong, nasa unahan yung mga pinakamagaganda at pinakamamahal kong kotse. May Aston Martin, Mercedes Maybach, pag sumong malaki, Lincoln Navigator, at Rolls-Royce, Cullinan. Marami pang freebies and updates yan, basta ikaw, Kong. Saan po kayo? Kay Mystery Man. Yan sa loob. Ikaw ba ang pinili kong babae? Ha? Oh. Yeah. Hat mo. Nangigigil na ako sa'yo. Yeah. Ano? Let's get it on. Huh? Nagtataka ka, ano? Pasensya ka na. Ito trip ko eh. Gusto ko, naglalaro, mas lalo akong naiinitan. Roleplay lang to. Sige. Kung dadagdagan mo yung bayad. Game ka? Game! Wow, great choice. Idadivest ko ang mga ito. Papangalan ko sa ibang tao para, alam niyo na, hindi matrace pabalik sa akin. Madali lang naman sa inyo yun, di ba? Walang problema yan, basta kay Divina. Walang problema yan, Kong. Akong bahala sa'yo. Kaya lang, Kong, parang hindi bagay sa'yo kung bibili ka ng isa lang. Gawin mo kayang 2 o 3. Bakit hindi 5? Iba si Kong talaga, no? Ano?
Are you ready to rumble? Ha? Kala, hindi ba dapat? Ayaw mo bang maligo muna ako? Diba, awis ako eh. Galing akong biyahe. Ayos lang kasi game ka sa laro ko. Tuturuan pa kita ng mga bagay-bagay. Kaya, ito. Para sa'yo to. Suotin mo to, ha? Pagkatapos mo maligo, simulan na natin ang ating Royal Rumble! Paliparin kita. Ikaw ang magiging anghel ko. Dadalhin mo ako sa langit. Tapos, ako naman, hihilahin kita papuntang impyerno. Ayos, di ba? Masasanay ka rin. Sige na. Laro lang tayo. Sige, bilis mo. Yan, bilisan mo, ha? I'll be waiting. Siya ang lalaking halos pumatay kay Dimples. Hindi lang kapatid ko ang biktima niya. Marami pang mga babae ang pinatay ng halimaw na yan. Dapat niyang pagbayaran ang kasalanan niya. Mabulok siya sa kulungan. Kailangan ko siyang mahuli sa akto. Kailangan ko ng pruwebang siya ang serial killer. Red Color. Sandali lang. Ha? Pula? Si Rocky Boy. Sana nandito siya para Sunduin ko na? palakan mo na ng kotso. Akyatin ko na. Sige na. Kung maiwan mo na kita, sunduin ko lang yun ako. Mamili ka na. सामने से गोलियां चलाई, मेरे पाकिस्तानियों को शहीद किया, उनको भी जेलों के अंदर डालेंगे। आप लोगों की सियासत खत्म होगी, आप लोग जेलों के अंदर डाले जाओगे, लेकिन पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना हुआ है, इसको कोई नहीं टूट सकता। 50,000 लोग सड़कों पे निकले थे, यहाँ पे 65 दिन का धरना दिया, धरने के बाद FIR रजिस्टर हुआ, JIT की रिपोर्ट सामने आई, JIT की रिपोर्ट के बाद यही शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह उसमें मुलविस पाए गए। यहाँ की बात करते हैं कि जिस मुल्क को लूटा था आपने, और जो आपका नारा था कि हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो, उसको हम क्या मोहब्बत है, क्या इत्तिफाक है, गर्दन से पकड़ के पिशावर पे और लड़कानों में घसीटने का आलम देखिए जरा, इनकी मोहब्बत देखिए जरा। बिलावल ने कल बयान दिया, बिलावल तो हादसाती तौर पे चेयरमैन बन गया, ये बात करता है इमरान खान की। थोड़ी सी अगर शर्म होती तो जिस शख्स ने खुद जस्टिस कयूम को फोन करके कहा कि फला को इतनी सजा दो, फला को अंदर कर दो, फला को बाहर कर दो, फला को फारिग कर दो, उसको वजीर आजम बना दिया गया, इसको सेलेक्टेड वजीर आजम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मुराद सईद को तहरीक इंसाफ ने सेनेटर मुंतखब करके हुकूमत की टांगें कांपना शुरू होगी। मुराद सईद आप जानते हैं कि असम्बली के अंदर ऐसा गरजते हैं कि किसी को बोलने का मौका तक नहीं देते। मुराद सईद ने शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है नून लीग के साथ, उसका तिया पांचा करके रख दिया। मुराद सईद ने कहा कि इन लोगों ने सीधी गोलियां चलाई। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। उसके ऊपर तो मैं यही कहूंगा कि दलील थी न कोई हवाला पास उनके, अजीब लोग हैं, बस इख्तिलाफ रखते हैं स्पीकर साहिबा। लेकिन सबसे अहम पहली बात सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर
वो होता है कि जिस तरह के उसको हाथ से पकड़ के वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया गया, इसको सेलेक्टेड मिनिस्टर कहते हैं। IJI बना के उसको वजीर आजम बना दिया गया, इसको सेलेक्टेड वजीर आजम कहते हैं। और जनाब स्पीकर साहिबा, थोड़ी सी अगर शर्म होती तो जिस शख्स ने खुद जस्टिस कयूम को फोन करके कहा कि फला को इतनी सजा दो, फला को अंदर कर दो, फला को बाहर कर दो, फला को फारिग कर दो, वो बातें करता है यहाँ पे बैठ के। स्पीकर साहिबा, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात खत्म यहाँ पे नहीं होती। मॉडल टाउन के FIR की बात हुई, 50,000 लोग सड़कों पे निकले थे, यहाँ पे 65 दिन का धरना दिया, धरने के बाद FIR रजिस्टर हुआ, JIT की रिपोर्ट सामने आई, JIT की रिपोर्ट के बाद यही शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह उसमें मुलविस पाए गए। यहाँ की बात करते हैं, आपने कतर के वो मनाजिर देखे कि जब पूरी दुनिया और पाकिस्तानी ये कतरी खत लेके आते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां पे अवाम से बात करता है। इनके दौर में वहां पे रोजाना ट्रंप की धमकियां आती थी कि डू मोर और डू मोर। जब इमरान खान आया, ट्रंप ने भी कहा कि हमारी मदद करो, पाकिस्तान मदद करे, ये इमरान खान है। लेकिन स्पीकर साहिबा, बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। बिलावल ने कल बयान दिया, बिलावल तो हादसाती तौर पे चेयरमैन बन गया, ये बात करता है इमरान खान की, हादसाती तौर पे चेयरमैन बनने वाला। और स्पीकर साहिबा बात सुना करे, हिम्मत करे। स्पीकर साहिबा, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। कल मुराद अली शाह ने क्या कहा? मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान को टूटता हुआ देख रहा हूं। ओ बेशरम, तुम्हारी करप्शन पकड़ी गई, तुम पाकिस्तान की बात करते हो। स्पीकर साहिबा, वो कहते हैं कि हर एक बार खता करके सोचते रहना, फरिश्ते कुछ न लिखे, हम सुधरने लगते हैं। और मेरे वतन जो तेरी बाजुओं में पलते हैं, वो लोग क्यों तुझे पामाल करने लगते हैं? स्पीकर साहिबा, बरा मुराद अली शाह से, पीपल पार्टी से, वह क्या मोहब्बत है, क्या इत्तिफाक है। गर्दन से पकड़ के पिशावर पे और लड़कानों में घसीटने का आलम देखिए जरा, इनकी मोहब्बत देखिए जरा। आपको पता है कल मुराद अली शाह ने पाकिस्तान को तो धमकियां दी, जरा उससे सवाल करें कि 172 अरब आपकी एजुकेशन का बजट था, 4,712 स्कूल वहां पे बंद पड़े हैं, 64% स्कूलों में पानी नहीं मिलता। जनाब स्पीकर, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। पुलिस की बात करते हैं, IG सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जमा की कि 12,000 सिंध के पुलिस के अहदेदार खुद जराइम में मुलविस है, खुद मुजरिम है। स्पीकर साहिबा, एक ही इशू है कि अगर पाकिस्तान के इंडस्ट्रीज तबाह हो गए थे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, कि जिस मुल्क को लूटा था आपने, और जो आपका नारा था कि हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो, उसको हम पाकिस्तानी कौम देख रही है। इंशाअल्लाह इनको तो इसलिए समझ नहीं आ रही, वो यहाँ पे जरदारी साहब हमें बता रहा था कि जरा आपको मैं सिखाता हूँ, वो जरा बिलावल को सिखा दो, खुदा के लिए मैं मुआफ कर दो, आपसे हमने नहीं सीखना। बात कर रहे हैं, हादसाती तौर पे चेयरमैन बन गए, सिंध को लूटा, तर में 1 साल के अंदर 175 बच्चा भूख से, अफलास से, पानी के फुकदान से बिलक के इस ऐवान से सवाल कर रहे हैं कि मैं किससे पूछूं, मैं किससे अपने खून का हिसाब लूं। 1575 बच्चे तर के अंदर पिछले 4 साल में फौत हो गए। स्पीकर साहिबा, इनको जरा समझाने दे। हर वो बंदा जिसने पाकिस्तान को लूटा है, उससे एक पैसा वापस लेंगे। रोक सकते हो तो रोको। पाकिस्तान का जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, स्कूलों में जाएगा, पढ़ेगा, रोक सकते हो तो रोको। और जिन्होंने मॉडल टाउन में सामने से गोलियां चलाई, मेरे पाकिस्तानियों को शहीद किया, उनको भी जेलों के अंदर डालेंगे, रोक सकते हो तो रोको। मोहतरमा स्पीकर साहिबा, और जो इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, जो जायदादें बनाई है, जो मेरे मुल्क को लूटा है, उसका भी एक मैं स्पीकर साहिबा अगर बात सुन लेते, मैं आराम से कर लेता। सुनते तो नहीं है, हिम्मत ही नहीं है इनमें कि वो बात सुन सके। इस तरह एहतजाज से क्या होगा? लूटा है, ये सारे लुटेरे यहाँ पे इकट्ठे होके। मुराद सिंह साहब, आप स्पीकर साहिबा, मैंने बस कंक्लूड करें, आप 2 मिनट करें अपनी बात। 2 मिनट में मुख्तसर बात करनी थी। कहते हैं कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं लिया। स्पीकर साहिबा,
मॉडल टाउन का, सिंध की तबाही का, पंजाब की तबाही का और मुराद अली शाह का जो बयान है कि पाकिस्तान को टूटता हुआ मैं देख रहा हूं, आप लोगों की सियासत खत्म होगी, आप लोग जेलों के अंदर डाले जाओगे, लेकिन पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना हुआ है, इसको कोई नहीं टूट सकता। नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मुराद सईद ने असेंबली के अंदर खड़े होकर पीपल्स पार्टी और नून लीग को उड़ा कर रख दिया। मुराद सईद ने कहा कि ये एक दूसरे को कहते थे कि मैं सड़कों पर घसीटूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। आज वो एक दूसरे के बगलगीर होकर इस मुल्क पर मुसल्लत हो चुके हैं। मुराद सईद का कहना था कि इनको एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, ये कानून के शिकंजे में ज़रूर आएंगे। इन्होंने जो जुल्म व बर्बरियत इस पाकिस्तानी कौम पर बर्पा किए रखी।